Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. And today mga kapatid, pag-usapan natin ang isa sa maybe not really common, no, pero common na verse. Genesis chapter 3 verse 11. At ang sabi ng Bible, and he said, who told you or who told thee that you are naked? Sinong nagsabi sa iyo na hubo ka? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? God's message for us today is voices. Voices. We have a lot of voices. Kaya ang tanong mga kapatid ng Panginoon sa kay Adan, sinong nagsabi sa iyo? Alam niyo, walang bagay na gagawin ng isang tao kung walang may nagsabi sa kanya. At ang resulta ng nangyayari sa atin ay dahil sinunod natin ang sinabi sa atin. Kaya hinanap mga kapatid ng Panginoon at ng Diyos, si Adan at si Eva, nagtago sila kasi hubo sila. Kaya ang unang tanong kagad ng Diyos, sino nagsabi? Who told you? Who influenced you to think that way? Sino ang nagbigay sa iyo ng kaisipan na hubo ka, ng naked ka? Sino ang nag-trigger niyan? Kanino mo narinig yan? Anong klaseng boses ang napakinggan mo? With the help of the Lord, I want to discuss 7 voices plus 1 today, titled Voices. 7 voices plus 1. What is a voice? A voice is a sound produced through a person's larynx or mouth. So, yung lumalabas sa bibig natin, voice yan. Pag naintindihan na natin ang salita, words na yan. Klaro? Kunyari, humming, voice yan. Pag nilagyan mo na ng articulation, words yan. Ibig sabihin, in our discussion today, voice and words are interchangeable. Voice is a sound na nanggaling dito. Nanggaling dito. Now, it's amazing kasi maraming mga tao na magaling magsalita. Modulated ang boses. Pag pinakanta mo, sablay na. Oo, ganun. No, may mga tao naman na parang mahihayin pagsalita. Pag kumanta naman, ay swabe. So meron pong mga kapatid 3 klase ng boses sa isang babae sa kanilang singing voice at merong 4 na klase ng boses naman sa lalaki. Ako hindi ko alam kung saan ako banda doon kasi pag kumanta ko hindi talaga pumapasok eh. So siguro may 4.5 doon banda ba Jo, no? Doon tayo sa pinakadulo. Praise the Lord. At ang measurement ng boses ay decibels. Ang measurement ng ilaw ay lumens. No, ang measurement ng boses ay decibels. Ang pinakamataas pala na boses ng lalaki is sa E3. No, yung E3. Yung pangatlong, ang keyboard kasi usually 5 ikot yan, 5 hati yan. Yung E3, yung E na pangatlo diyan hanggang E5 yan ang pinakamataas na boses na kayang abutin ng lalaki. Ayan, no? So, kaya na-amaze ako habang nagre-research ako ng ganito mga kapatid. And then, sobrang baba din naman na kayang abutin ng lalaki. That's why sa pagkanta, iba usually ang hilig na key ng lalaki sa hilig na key ng babae. That's why it's really a trouble at mahirap para sa kanila na yung babae, pakantahin mo ng kantang pang lalaki. And then yung key pang lalaki, medyo parusa yon. Ito yung naririnig nyo. And then, pag nilagyan natin again articulation, nagiging salita siya. What's amazing is, God can hear voices that we sometimes cannot hear. Ito yung amazing. Sa Panginoon muna tayo, no? He can hear voices na sometimes hindi naririnig ng tao. Yung hagulgul mo ng gabi na ayaw mong iparinig sa katabi mo sa higaan, rinig ng Diyos yan. Oo. Ito mga kapatid, example sa Bible, sabi niya kay Cain, nasaan ka? Narinig ko yung dugo ng kapatid mo na umiiyak sa akin. How can a blood have a voice? But God heard the cry of the voice of Abel. Kakaiba ang ating Panginoon. At mga kapatid, nung time na bit-bit ni Hagar ang kanyang anak, nilagay niya sa isang lugar and then umatras siya na ko. Sabi niya, ayoko makita ang anak ko na mamatay. They were so frustrated. And the Bible says, mga kapatid, na si Hagar ay nagtaas ng kanyang boses. Hindi sinabi ng Bible na si Ishmael ay umiyak. Pero ang angel nag-appear. Anong sabi ng Bible? The Lord heard the voice of the land. It's amazing. Kaya ngayon, patahitahimik ka lang dyan. Ngayon mga kapatid, pasimple-simple ka lang dyan.
Nakakala mo kung alam nyo lang, ang iniisip mo kung alam nyo lang nararanasan ko, Pastor. Ang iniisip mo dyan, kung naintindihan mo lang yung pangyayari sa buhay ko, huwag kang mag-alala. Hindi man namin marinig yan. Hindi man namin makita yan. But we have a God that can hear a voice that you don't need to say anything, mga kapatid. This is the kind of God that we have today. Hallelujah. 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 Really, really, really amazing. Pero tayo mga tao, mga kapatid, kaya magulo ang mundo natin, magulo ang buhay natin, because we have a lot of voices in our lives. Napakarami nating voices sa buhay natin. Simulan natin sa isa sa pinakamalapit sa atin, the voices of our friends. Yung mga narinig natin sa ating mga kaibigan. Be careful kung sino ang magiging palagi mong kasama, later on, magiging kagaya kanila. Pag ang palagi mong kasama mga kapatid, negatibo, later on, magiging negatibo ka na rin. Pero kung negatibo ka, sasama ka sa positibo, later on, ang positibo, magiging negatibo na rin. Hindi. Ikaw na negatibo, magiging positibo ka na rin. Be careful kung anong klase ng voices ang meron sa mga kaibigan mo. Now, listen for example, ang time ni Job. Ang tatlong friends ni Job came to him kasi meron siyang pinagdadaanan sa buhay. And imagine sa haba ng chapters, mga kapatid dyan, halos ka lahat dyan, boses ng mga kaibigan ni Job. Pero sa dulo, nagalit ang Diyos sa mga kaibigan ni Job. Why? Kasi pag akala mo, Word of God ang binasa mo, salita lang pala ng kaibigan ni Job yun, mga kapatid. And they were judging Job. Sinasabi nila kay Job, Job, kung wala ka talaga kasalanan, hindi ka naman maging ganyan. Job, magbago ka na. Job, blah, blah, blah. Job, blah, blah, blah. Job, blah, 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 blah. Pero mga kapatid, you know what's the good thing about Job? Hindi talaga siya, marunong siyang mag-filter out is the right word. Marunong siyang mag-filter out ng boses na papakinggan niya sa kanyang kaibigan at ng boses na hindi niya papakinggan. Sa haba ng sulat ng Job, more than 40 chapters plus, mga kapatid, hindi talaga tinanggap ni Job ang advices ng kanyang kaibigan. Why? Be careful to the voices that you hear. Kasi minsan, yung kaibigan mo, hindi talaga magandang influence yan. Yung mga kasama mo, kabarkada mo, hindi talaga magandang influence yan. They are voices that is there na sometimes they will just destroy your life. Pero kung nandito ka today, dahil may voice na kaibigan na nagsabi sa iyo, simba ka, i-cherish mo yung kaibigan na yan. Nandito ka today, kasi ang best friend mo, pinilit na makarating ka, i-cherish mo ang voice na yan. That's the number one voice, the voice of our friends. Kaya careful tayo. Siguro dahil sa ganitong pananaw, mga kapatid, wala akong best friend sa work. At wala akong best friend sa school. They are my friends, but they are not my best friends. Because when you make them your best friends, you gave them entrance to your life. Hindi maganda. Be friendly with them. Pero maganda ang best friends natin nandito sa church. Why? The same ang hilig, the same ang pananaw, the same mga kapatid ang perception, the same ang direction. Huwag kayong pumayag na yung best friend nyo, yung pinaka-close nyo nandun sa labas. Why? Pag nagka-problema, kakanino ka lalapit? Doon. Hindi dito. Ang problema mo, ang advices nila, ang voices nila magiging sablay sa lakad natin sa Diyos. Be careful with the voices of your friends. Pangalawa, be careful with the voices of your parents. Paniguraduhin mo na palagi mo silang susundin. Sabi mga kapatid ng Colossians 3:20, Children, obey your parents in all things. Sa Philippians po yung in the Lord. Pero sabi ng Colossians 3:20, Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Sa mga kabataan dyan, mga kapatid, listen, as long as it is not a sin, as long as it is not against the Word of God, obey your parents in all things. Wala kang magagawa dyan. That is the voice that you cannot resist and you are not supposed to resist. Pag sinabi mo ng nanay mo, umuwi ka na, umuwi ka na. Pag sinabi ng nanay mo, mga kapatid, maghugas ka, maghugas ka. Pag sinabi ng nanay mo na wag muna, wag muna. Pag sinabi ng tatay mo, ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Why? Sabi ng Bible, obey your parents. Ibig sabihin, sundin natin ang kanilang mga sinasabi sa atin. Minsan, nagiging pihikan tayo sa naririnig natin sa ating mga magulang. Napanood ko mga kapatid yung bata na minimorize na niya yung sinabi ng kanyang nanay.
O, ganyan na naman, ganyan na naman. Nung kabataan mo, naglalakad-lakad papunta ng school, tapos ganito, ganyan, ganito, ganyan. Sabi niya, Nay, wala na kayo sa time namin. Ganon, no? Na-memorize na eh. Pero ganun talaga mga magulang. Kaya sila paulit-ulit, kasi paulit-ulit tayo. Kasi kung sa isang salita ng magulang sumunod tayo, hindi na nila uulitin. But the Bible says, obey your parents in all things. Anong all things? Lahat ng bagay. O huwag niyong paglabanin ng church at yung mga magulang, ha? Kasi di ba, pastor, nangyayari minsan? Nagagalit ang nanay sa church. Kasi kung ano-ano sinasabi mo, nanay, sabi kasi ng church, nay, sa church kami, pero kung tutuusin, magagawa mo naman ang paraan na maging active ka sa church at masunod mo magulang mo. Dinadahilan natin ang church. Huwag niyong gawing dahilan ng church para mga kapatid, masuway niyo ang inyong mga magulang. Hindi kailangan sumuway sa magulang para maging active ka sa church. You can do both. At actually, mahalaga na habang active ka sa church, lalo ka nagiging masunuri sa magulang mo. Ibig sabihin, natuturuan ka ng tama. Pero pag ikaw kabataan, dumating ka sa church, hindi ka na marunong sumunod sa magulang mo, magagalit sa church ang inyong nanay, magagalit sa pastor inyong nanay, nung sasabihin, yung batang yan, nung nagsisimba-simba lang yan, naging ganyan na ugali niyan. Di ba? Kawawa naman ng Panginoon. Kawawa naman ng church. So obey the voices of your parents. Alam niyo mga kapatid, magulang na rin po ako. Kaya alam ko mga kapatid ang pakiramdam at kaming mga magulang, tayong mga magulang, nakikita natin yung dulo, hindi yung harap. Kadalasan tayong mga kabataan, nakikita natin yung harap lang, yung beauty lang, yung maganda lang. Hindi natin nakikita ang danger. Why? Because we haven't been there. Pero ang mga magulang, they have been there. That's why obey their voices. Sundin mo mga kapatid ang kanilang sinasabi. Biblical po yan ang sabi ng Bible. This is the only commandment with a promise. You will live long in the land. So huwag kayo maniwala na yung mga masamang damo matagal mamatay. Hindi yun. Yung mga faithful at obedient sa magulang, sabi ng Biblia, sila yung mabubuhay ng matagal. At na-realize ko recently, yung tatay ko kasi makulit eh. Buhay pa ngayon, 78 na yata, pastor. Pero 45 pa lang siya, may taning na. 45 years old, may taning na. Sabi ng doktor sa kanya, alam mo, Mr. Santiago, mga 6 months to 1 year ka na lang. 45 78 na ngayon. Yung doktor na nagtaning sa kanya, namatay na. Siguro mga 4 na doktor na niyang namatay. Siya buhay pa. Ang joke niya, kasi masamang damo. Kasi syempre, nung bata ang tatay ko, naliligo talaga sa bisyo mga kapatid. No? Pag sama-sama mo na, yung alak, babae, sugal, inom, lahat. Oo. Tumino na lang siya later on. Pero nung pinag-isip-isip ko talaga nung nakaraan, grabe palang obedience ng tatay ko sa nanay niya. Ang lola ko, hindi ko talaga masabing mabuting tao. Hindi ko talaga masabing mabuting tao mga kapatid. Namatay ngayon, hindi kami tinuturing na apo eh. Ganun na lola ko. Sumama siya sa bahay, nakatira siya sa bahay, ang tingin niya sa nanay ko, bayarang babae. At tingin niya sa amin, anak sa labas. At hindi siya naniniwala na anak kami ng tatay ko. Nakatira siya sa bahay, hindi siya kakain ng niluluto ng nanay ko. Magluluto siya ng sarili, galing sa pera ng tatay ko. Oo. Hindi rin siya sasabay sa amin sa kain. So hindi ko talaga masasabing mabuting tao. At wala akong isang beses na alala na meron siyang binigay na regalo sa akin bilang isang bata. Wala. Pero alam niyo mga kapatid, never kong narinig ang tatay ko na sinigawan ang lola ko. Never ko siyang narinig na pinaalis ang lola ko. Kasi yung lola ko, umumurahin ang nanay ko. Yung nanay ko, iyak, hindi lalaban. Pupunta sa tatay ko, iyak, ganyan. Sasabihin niya lang yan, ma, kung ayaw mo naman pala sa amin, doon ka na lang sa kabila. Ganun, hindi sumisigaw. Hindi niya inaako, hindi niya inumura. Yung lola ko naman, ayaw aalis, doon pa rin sa bahay. Hahayaan niya lang tumira sa bahay. But I realize, mga kapatid, kahit pala gano'ng kasama ng magulang, kung isang bata marunong sumunod, sabi ng Bible, this is the only commandment with promise. Ang tagal ng buhay ng tatay ko, sabi ko, araw-araw na mamaalam to. Pag nag-chat ka, mamaalam yun. Pag pumunta ka doon, mamaalam yun. Hanggang ngayon, buhay pa rin. May bayad pala talaga pag faithful ka sa magulang mo, pag faithful ka sa nanay at tatay mo. Just obey your parents, mga kapatid, in all things. They are voices in our lives. Alam niyong mahirap? If you don't consider the voices of your parents anymore. Minsan, ganun ang nangyayari sa atin.
We grow up na akala natin we don't need their voices anymore. Pero maniwala ka mga kapatid, hanggat nandyan ang nanay at ang tatay mo, pahalagahan mo. Because the moment that they die, dadating ka sa time ng buhay mo na iiyak mo na lang, ma, tulungan mo ako, but there will be no more mama and no more mama to cry on. Because kahit nagaano tayo katanda, meron pa rin tayong longing at desire na lumapit sa ating mga magulang at makinig sa kanilang sasabihin. That's why habang may time ka, obey your parents. Listen to their voices. Listen to their words. Listen to their advices. Akala mo lang yan, stricto. Akala mo lang yan, hindi maganda para sa'yo kanila sinasabi, but their voices were never intended to harm you. Ako bilang magulang, hindi ako magsasabi ng bagay sa aking mga anak para sa ikakasama nila. It should always be for our good. Ang voices ng ating mga magulang, voices in our lives. Voices of our parents. Praise the Lord. Pangatlong voice. Tingnan mo yung katabi mo, Brother Mar. Voice ng ano? Voice ng ating mga asawa. Heto na. Heto na. Heto na. Be careful whom you marry. Kasi pag nagkamali ka ng pangasawa, panigurado, ang buhay mo baldado. Ang buhay pala mga kapatid, it's about choosing the right partner. Kahit pala ikaw tabingi. Ano yan ba, diba? Right. Kasi nasa right siya. Oh. Kaso nasa wrong ka niya eh. Ang buhay pala mga kapatid is really choosing about the right person para sa'yo. Kasi hindi ka buo eh. Hindi ka 100% maayos. Hindi ka 100% tama. May mga mali, may mga hindi ayos niya sa buhay mo. Yung right partner mo, they will be there to complement you. Now, the good thing about choosing the right wife is they will be able to say things. No? Pakisagot mo ng tawag. Nakakatuwa. Hindi ko alam, wala dito eh. Basta kung nasaan man yun, diretso tayo. Okay. Sabihin nyo mga kapatid, wives. Sabihin nyo, wives. Sabihin nyo. Yan. Pangatlong boses. Boses ng mga asawa. Tumawag na kagad yung asawa nyo kung kanino mga asawa yun. Boses ng mga asawa. Ako naniniwala na yung success ng bawat kalalakihan na sa boses ng mga asawa. At ako naniniwala din ng ganito mga kapatid. The moment naging asawa mo na ang isang babae, later on, wala ka na magagawa, makikinig at makikinig ka talaga. Wala ka talaga magagawa. It's either makinig ka o away. But you see, wives has voices in their husband's life. Ito example. Sabi ng Diyos mga kapatid kay Adan, Adan, dahil nakinig ka sa asawa mo, sabi mo, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. Kaya mga lalaki, be careful. Be careful. Hindi lahat ng mga binubulong sa atin ng ating mga asawa, dinidibdib natin at pinaprocess natin. Minsan ang mga asawa natin maglalabas ng mga emotions siya, sama ng loob, ng tampo. Be careful kung paano mo salain yan. It is because hindi po pwede na lahat na lang sabihin nila sa atin, tanggapin natin. Kaya tayo nandiyan kasi tayo ang stable. Pero wag mo namang barahin ng barahin. Just let them be kasi outlet nila yun eh. Alam niyo mga kapatid, kaligayahan nila yun. Napapalakpak si Sister Val, oh. Ha? Kaligayahan nila yon. Pero sabi ng Bible, ang record sa atin ganito, the first time that Adam listened to his wife, nagkasala siya. At pagdating sa kay Pablo, ano sabi ng Bible? Kasi ang babae ang nagkasala. Pero mga kapatid, ano ibig sabihin yan? Voice yan eh. Yung asawa mo, Brother Mar, she is a voice in your life, whether you like it or not. At pag hindi ka maingat, mga kapatid, baka ang masunod mo hindi maganda. Pero hindi ko sinabi hindi maganda palagi ang boses ng babae. Hindi magiging ganito ang buhay natin kung ang mga boses na kababayan sa buhay natin sablay. They are there. They are good voice. They are sensitive to God. They are sensitive to the Holy Ghost. They are the best prayer warriors. And mayroon sila mga kapatid vision. At mayroon sila mga kapatid pakiramdam na hindi natin nararamdaman.
Di ba meron kayong mga ano tawag yan? Women's instinct. Intuition. Ayan, meron silang ganyan. Oo. So pati pala intuition, mahal. Tuition yun eh. So meron silang ganyan. Kaya pakinggan natin sila. Lalo na mga kapatid, pagdating sa pagkilatis ng tao, magaling ang mga kababaihan. Alam nila yan kung mangungutang yan. Alam nila yan kung manguuto yan. Alam nila yan kung anong klase ng tao usually yung kaharap nila. Meron silang ganun. Kasi tayo mga kalalaki, napaka-friendly natin eh. Yung lahat yakap, lahat tanggap natin. Sila medyo malaki ang reservation nila sa ganyan. So, listen to your wife's voice. Pero hindi sa lahat ng panahon. Be careful mga kapatid pagdating sa kasalanan. Be careful pagdating sa compromise. Kaya mga kalalakihang mga kapatiran dito, magpasalamat ka kung yung asawa mo na sa church. Why? Malamang sa malamang, palagi yan mga kapatid, tama ang bibitawan yan. Malamang sa malamang, palagi mga kapatid, na sa Bible ang bibitawan yan. Eh kung yung asawa mo wala sa church. Kunyari, lalaki ka, magsisimba ka dito, pipigilan ka ng asawa mo, ano ba naman yan? Dapat araw natin para sa pamilya natin yun, nasa church ka. Di ba parang tama naman? Pero di ba mali? Be careful mga kapatid. Be careful kung anong papakinggan mo at ang papasok because there are a lot of voices na naririnig at pumapasok sa atin araw-araw. Alam niyo yung pagbibigay lang ng tulong sa ating mga magulang, pag-aawayan pa ng mga mag-asawa minsan yan. No? So be careful with these voices that comes in. Ano mga kapatid na sabi ni Sarah? Sabi ni Sarah kay Abraham, O Abraham, tingnan mo noong unang beses na nakinig si Adan, sablay. Nakinig si Abraham mga kapatid, sablay ulit. Sabi niya, Behold, now the Lord has restrained me from bearing. I pray, go into my maid. Ano sabi niya? That it may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened unto the voice of Sarah. Anong nangyari? Hanggang ngayon, may gera sa Middle East dahil ang lalaki nakinig sa babae. Kaya brothers, bumili tayo ng earphones mamaya. No. Para safe. Pero bakit ganyan? Para walang away sa dulo. Para walang lawan. Distortion, relate to relate. Nasa pa si Madonna, nandiyan lang pala. Hindi mo maintindihan. Voices are voices. Pero mga kapatid, alam niyo, ako personally, ako thankful ako sa asawa ko. Hindi sa lahat na sinasabi niya mag-agree ka, pero later on, marirealize mo, what keeps the family really together is yung vision ng asawa sa loob ng bahay. Kasi tayo mga kalalakihan, hindi ganun ang vision natin. Vision palagi na sa isip natin, di ba? Yung tambay, yung lakwatsa, yung gala-gala. Ang mga kababaihan, iba yan na kanilang pananaw talaga na sa pamamahay. That is their domain. No? Yan yung para sa kanila, pinaka-importante sa kanila, pamilya, bahay. So that's why yung kanilang isip, umiikot yan dyan. So pagdating sa ganyang mga bagay, makinig kayo sa mga asawa nyo. Pero pagdating mga kapatid sa mga bagay na magko-compromise, and you know what's compromise, don't do it. Don't do it. Because at the end of the day, voices will be voices. Voices yan. Think about this. There was a time na gusto kong ibenta yung high ace. Hirap na hirap talaga kami. Hirap na hirap talaga, Pastor. Gusto kong ibenta yung high ace 2018. Hinanapan ko na actually ng buyer. Alam niyo, pumigil sa akin, yung boses ng kasama ko. Dad, wag. So baka pag binenta ko yung high ace, iwanan ako ng asawa ko, tiniis ko na lang yung hirap, hindi ko binenta yung high ace. Baka sumabay doon sa driver saan ka? Sasabay ako sa bumili. O magpahatid kung saan, di ba? Pero alam niyo mga kapatid, naging blessing sa amin ng high ace na hindi namin binenta. Naka-recover ang business. Ngayon, sa awat ng Panginoon, last year fully paid na. Why? Kasi may mga voices dyan na magaganda. May mga time din na kailangan mo salahin, but at the end of the day, voices will be voices. Pangatlong voices na dapat maging maingat tayo. Una, friends. Pangalawa, parents. Pangatlo, wives. Ito mga kapatid, pang-apat, this should be the main voices in our lives. The voice of our pastors. Sabi mga kapatid ng Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to my heart, and they will feed you with knowledge and understanding. Tandaan, ang ipapakain sa atin ng ating pastor, hindi lang knowledge, understanding. Ang knowledge, Word of God. Ang understanding, pagpapaliwanag ng Word of God. So hindi po pwede mga kapatid na tayo ay sheep, ibang pastor pinapakinggan natin. Sabi ng Bible, my sheep hears my voice.
Di ba meron niyang isang pinakita mga kapatid na palabas na yung dalawang shepherd ay nagkasalubong with hundreds of flocks and sheep. Nung lumagpas na, akala nila malito na yung mga sheep. Yung pastor, sumipo lang. Yung kanyang mga sheep, kusang sumunod. Why? Because the sheep hears the voice of the shepherd. At ang ating pastor, ang ating mga pastor, mga kapatid sa simbahang ito, higit niya, siyempre, ang ating head pastor, kami mga kapatid, associate, yung may pinakamay say sa loob ng church, hindi po kami, ang ating pong head pastor, no? Ang ating mga kapastoran, mga kapatid, they have voices in our lives. Hindi maganda na yung kinakapitan mong boses ng pastor dun sa kabila. Hindi maganda mga kapatid na yung palagi mong pinapakinggan at ang palagi mong sinusundan at ang palagi kang bilib na bilib yung boses ng pastor doon sa kabilang bansa. Hindi ko sinabi huwag kayong makinig ng preaching ng iba. Pero please lang, kung ang sinabi nila ay salungat sa sinabi dito sa gitna, huwag mo silang paniwalaan. Understand? Why? Because dapat tayo, ang voice natin na pinakamaingay at pinakanaririnig natin ng klarong-klaro ang boses na nanggagaling dito sa gitna. Kasi kayo ay sheep ng church na ito and we have our pastor, mga kapatid, as the shepherd dito sa lugar na ito. Jesus is our great shepherd, pero meron pong tagapangalaga sa lugar na ito. Listen to the voice of your pastor. Mga kapatid, please, huwag nyo kaming gawing preacher sa buhay nyo. Hindi po kami multivitamins. Okay? At hindi rin kami energy drink. Makatawag ka kay pastor, bakit? Hinang-hina ko ngayon, pastor. May problema ka ginagawa sa atin minsan, no? Huwag nyo kaming gawing ganyan. Klaro? Allow us to be pastors really. Bakit? Ano minsan nangyayari? Nagde-decide nga kayo na hindi alam ng pastor eh. Minsan nga, wala ka na dyan sa upuan mo, lumipat ka na pala ng lugar, hindi rin alam ng pastor. O, nagbo-boyfriend ka, tinatago-tago mo pa eh. Baka naman mamaya magulat kami, kasal na kayo, may anak na, tsaka namin malaman, ay, nagpakasal kayo, di ba? Surprise. Wag. Mga kapatid, listen to the voice of your pastor. At ito pong pinag-uusapan natin, hindi lang ito sa spiritual na bagay. In the entirety and the totality of our life as a sheep, dapat marunong tayong makinig. Lumapit kayo, mag-consult kayo, magtanong kayo mga kapatid, and listen. Pag sinabing listen, sumunod ka. Hindi yung nagtanong ka, pero may desisyon ka na. Pastor, okay kaya kung abroad ako? Tapos ilalatag sa'yo. Oo nga, pastor, pero kailangan ko talagang umalis. Hindi ba ganon? Nagtanong ka pa, may passport ka na, may visa ka na, di ba? Na-interview ka na, tapos na medical mo. Tapos dumaan ka dito sa church, ano yun, sister? Ipag-pray mo ko, pastor, na mabless ang aking pag-alis. Di ba? Wala nang usapan minsan. Hindi tayo galit sa mga nag-abroad. Mag-abroad kayo, tsaka magpakarami. Pupunta kami, magbabaptize tayo ng mga disciple nyo doon. What I'm talking about is minsan, nagiging masyadong manipis ang pakikinig natin sa boses ng ating mga kapastoran. Na para feeling natin minsan, kontrabida na sila sa ating mga buhay pag may sinasabi sila dito or kami dito na parang hindi swak sa inyong mga pananaw. No, wag natin gawin ganun mga kapatid. Let us be shepherds that is conscious to the voice of our pastor. Okay lang yan, makinig kayo sa iba. Ang problema nga ngayon, no, ang dami nyo nang narinig, unlike before, Unlike before. Masanay na kayo, 12:30 tayo matatapos. Unlike before, mga kapatid, ganito. Before, ang mapakinggan mo lang talaga is yung pastor mo pag Thursday at pag Sunday. Ngayon, iba. Kasi may YouTube, may Facebook, may Reels. Ito pahamak pa yung mga prosperity preachers na ito. Yung mapapanood nyo sa kanila, yung ilang segundo lang, bless na bless ka na. Tapos minsan, dadating ka dito, ba't hindi naman ganyan kagaling yung aming pastor? Makinig kayong maigi. Kaya kayo nandito kasi pinili ng Diyos na nandito kayo. Ibig sabihin, alam ng Diyos, ang uri ng pagiging sheep nyo. Bagay yan sa uri ng pagiging pastor na meron tayo. So, listen to the voice of the pastor. Pag sinabi ng pastor na medyo alanganin yan, di alanganin yan. Hindi mo naman kailangan magtampo eh. Pag sinabi ng pastor na wag muna, di wag muna. Why? Marunong tayong makinig. Hindi tayo pwede maging Bertoldo.
Nauuo ka sa harap ng pastor, gagawin mo pagtalikod, wag. Nung time nga namin, di ba, pastor, pati minsan yung kurso natin napapakialaman. Ayan, huwag lang yan. Ito lang kuhanin mo. Sa obedience ng mga members, sumusunod. Hindi na yun naman nahirapan. O kagaya niya, sa Kabangkalan, kina Brother Jowen doon. Nagtanong ang members, ano pastor ang magandang kurso ko? Nilatag ni Pastor Jowen. O pag ganito kurso mo, malalayo ka sa church. Pag nag-teacher ka, nandito ka mananatili sa church, pwede ka magpa-assign dito. Ang dami niyang teacher na nag-aral doon, teacher sa kanyang church. Bakit? Nakinig. No, hindi ko sinabing gagawin natin yan dito. But at certain point, mga kapatid, you need to listen to us. Balak mo magkasunod, sino kakausapin mo sa space? Paano pag nabaptize yung kapwa mo, sunod doon sa mo ibabaptize? Sa sahod ka ng ulan? Di ba? Kasi may mga kurso kayo, may mga desisyon kayo, may mga plano kayo na hindi yan swak sa pagiging Kristiyano. That's why you need to listen to the voice of your pastor. Nandiyan po ba kayo? Okay lang ba? No? Nakikinig pa ba? Now, panglimang voice. Ito mga kapatid, nakakatuwa. Dati takot ako sa voice na ito eh. But later I realized, hindi pala siya nakakatakot. The voice of the enemy. So, we have the mga kapatid, the voice of our friends, we have the voice of our parents, we have the voice of our wives, we have the voice of our pastors, and we have the voice of the enemy. Ito mga kapatid, dati takot ako nung nakaraan. Takot ako para sabi ko, baka naman mamaya sabihin na kalaban. Di ba takot tayo sa kalaban? Paranoid tayo sa kalaban? Di ba minsan nga, pag na-anniversary tayo, pag may gathering tayo, parang kalaban ang bida. Alam nyo kasi mga kapatid, sabi ng kalaban, ang ginawa na naman ng kalaban. No? Parang kalaban yung bida yata dito sa usapan ha. Hindi po sila ang bida, si Jesus po ang bida. At ito, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong matakot sa boses ng kalaban. You know why? Kasi pag pinag-aralan mo ang Bible, ang kalaban pala ang takot sa atin. Nung si Gideon, takot na takot. May promise na, may himala na, takot na takot pa rin. Takot siya sa kalaban niya kasi ang dami nila kalaban eh. 300 lang sila versus 30,000. Sabi ni Gideon, ano yung gagawin ko? Sabi ng Panginoon, bumaba ka sa kampo ng kalaban. Bumaba si Gideon sa kampo ng kalaban na kunyaring Midianites. Tapos narinig niya mga kapatid ng kalaban nagkipintuhan. Sabi niya, alam mo na, naginip ako. Dinurog daw tayong lahat ni Gideon. Na-realize ni Gideon na yung kalaban niya, kahit sobrang dami nila, takot na takot kay Gideon. And this is the reality, ladies and gentlemen. Our enemy has a voice. But if you want to know the enemy's voice, the enemy is afraid of you. Nanginginig ang kalaban sa iyo. Because if the enemy is not afraid of you, hindi kanya pipigilan. Na huwag kang maniwala na sabihin ng enemy sa Sister Erica, hindi mo kaya. Kasi ganitong logic. Kung hindi mo kaya, ba't kita haharangan? You understand? Nakita ko si Brother Robert. May balak gawin sa akin, kunyari. Kung tingin ko hindi niya kaya, dadaan-daanan ko lang yan, why? Hindi niya kaya yan. Amen? Pero pag nakita mo na may balak gawin sa'yo, at alam mo kaya-kaya niya, anong gagawin mo? Pipigilan mo ngayon. So kung nararamdaman mo na pinipigilan ka ng kalaban, hindi yan dahil dapat matakot ka sa kanya. Pinipigilan ka niya kasi alam niya, kaya mo. So huwag kang makinig na sabihin sa'yo ng isip mo, narinig mo sa kalaban, hindi mo kaya, hindi ka pwede, hindi ka qualified. Hindi totoo yun. Kasi nungalingan lahat yun. Because at the end of the day, here's the truth. The enemy is afraid of what we can do. The enemy is afraid of what we can do. That's the real voice of the enemy. Naalala niyo Jericho? Naalala niyo Jericho? Patawid pa lang sila. Alam na ni Rahab, nanginginig ang tao sa loob ng Jericho. Ibig sabihin, ang perception natin na takot tayo dapat sa kalaban, hindi dapat maging ganyan.
ang perception natin mga kapatid na mas malakas sila sa atin. That's not the real voice of the enemy. Pag may naririnig ka, Jojo, hindi mo kaya. Pag may naririnig ka, Mar, hindi ka qualified. Pag may naririnig ka, negatibong bagay from the enemy, actually mga kapatid, that is not true. Kasi alam ng enemy, kaya mo. Alam niya, nanginginig siya pag nandyan ka. Alam niya, you can do all things through Christ who strengthens you. Because alam niya, he that is in you is greater than he that is in the world. Kaya huwag kayong matakot sa boses ng mga naririnig niyong mga kapatid galing sa kalaban. Pag meron kayong maramdaman ng mga bagay, lalo na may mga gusto kayong gawin sa ministry na parang may mga humaharang, huwag kayong matakot dyan. May mga naririnig kayong mag-alipusta at may magsasabi na negatibo tungkol sa mga bagay na ginagawa niyo sa Panginoon. Huwag kayong matakot dyan. Hindi totoo yan because again, kung alam nilang hindi mo kaya yan, hindi kanila pipigilan yan. Pero kaya kanila pinipigilan kasi alam nila kayang-kaya mo yan at may magagawa ka. The voice of the enemy. Minsan dito tayo magaling mag-dwell. Dito tayo mga kapatid magaling tumambay sa naririnig natin mga negatibong bagay. But listen, mas malala sa voice of the enemy. Alam niyo kung ano yun? Your own voice. Mas malala sa voice ng enemy. Yung sinasabi mo sa sarili mo, Sister Nico. Yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo, kaya mo pang i-shut off ang tainga mo. Ito hindi mo kayang i-shut off. Ang sinasabi mo tungkol sa sarili mo. Kaya hirap na hirap ang Diyos tawagin si Moses. Moses, qualified ka, hindi ako qualified, hindi ako marunong, hindi ko kaya, hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Why? Kasi napakalakas ng boses minsan ng ating mga sarili na sinasabi natin sa sarili natin and we need to overcome this kind of voice today. Huwag mong sabihin sa sarili mo, hindi ako dapat. Huwag mong sabihin sa sarili mo, mahina ako. Huwag mong sabihin sa sarili mo, mga kapatid, na hindi ka karapat-dapat sa bagay na yan. Don't tell yourself these negative voices. Kung magtatapos tayo ngayong umaga sa ating worship, we will end by rebuking every negative voices that we hear and just embracing the voice from the Lord. Ay, ang guilt, napakatinding kalaban. Oo, ang guilt, napakatinding kalaban. Grabe yan, pumukpok sa isip mo, ganito ka, ganito ka, ganito ka, ganito ka. Kaya ang tao minsan nagpapakamatay na lang. Wala nang avenue, wala nang may pupuntahan, wala nang may matakbuhan. Napasin nyo yung tao pagkausap nyo parang tumatalbog? It's because the voices inside their head are stronger than the voices they hear outside. And they need deliverance from the Lord. They need deliverance from the Lord. Diretsuhin natin mga kapatid bago tayo magtapos today. Seventh voice. The voice of God. The voice of God. Ano pang pitong boses mga kapatid? The voice of God. Sa dami ng boses na naririnig natin, ito pinaka-importante dapat na naririnig natin. The voice of God. Ang sabi ng Diyos mga kapatid kay Abraham, and it shall be that thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Because thou hast obeyed my voice. Ito tanong yun. Naririnig po ba natin ang boses ng Diyos? Now, ako naniniwala, kung sakali man na may marinig kang audible voice, bibihira sa bibihira sa bibihira yun. Kung sakali man. Usually, you hear the word of God from the Word of God. Kung sakali man na may narinig ka at may nagsabi sa iyo, bibihira sa bibihira, bibihira yun. Ako hindi ko naranasan mo Pastor? Hindi. Hindi rin ni Pastor Alan naranasan. Hindi ko sinabing imposible talaga mangyari, pero bibihira sa bibihira sa bibihira yun. Because our God has left us with this Word. His voice is this Word. Ito na yung sulat niya para sa atin. Ito yung mga kapatid ang iniwan niya para sa atin. And the Bible tells Abraham that because Abraham obeyed the voice of God, the whole earth
was blessed. You understand? You want to be a blessing? You want to be a blessing? Obey the voice of God. Sundin mo ang salita ng Diyos. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Sabi ng Psalms, the voice of the Lord is upon the waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaketh the cedars of Lebanon. The voice of the Lord divideth the flames. The voice of the Lord shaketh the wilderness. The voice of the Lord maketh the hinds to calve, and discovereth the forest, and in His temple that everyone speak of His glory. And the Bible tells us kayo ng umaga, sinabi ni Pastor, mga kapatid, God created all things through what? Through His Word. The voice of God is so powerful na dapat hanggang ngayon naririnig natin siya through the Word of God and through the inspiration of the Word of God. Now, before we come to an end today with these 7 voices, mga kapatid, na pag-usapan natin, tanong, ang tinanong ko kanina lang, were you still able to hear the voice of God? Not the audible voice, but the inspiration that God speaks to you. Naririnig pa ba natin? Alam niyo mga kapatid, napakagulo kasi na ng paligid natin. Ito nakakalungkot. Minsan hindi na natin siya naririnig na kinakausap niya tayo. Kaya sa pulpit ministry, singers and choirs and MC, be very, very careful to listen to the voice of God. Hindi ka tumayo dito para tapusin lang yung trabaho mo. Meron po yung dinadaanan ng Spirit ng Panginoon simula sa opening song, hanggang sa song service, hanggang sa song leading, hanggang sa offering, hanggang mga kapatid sa choir, hanggang sa Word of God. May dinadaanan yan. May mga nangyayari dyan in between na alam mo, ito gusto ng Diyos. May mga words dyan in between na mararamdaman mo, ito yung message. We need to be very careful in listening the Word of God. We are not here to perform. We are here, mga kapatid, to be sensitive to what God wants to do. Kaya kahit nag-ordinary yung kanta, nagkakaroon ng power if you become conscious to the Word of God, to the voice of God. Now, let me give you a testimony before we end. Nung nakaraan lang, si Pastor Joel, kasi di ba naglalako kami, tindero. Yung Mindanao, binabalik-balikan na namin yun eh. Pumunta kami ng Mindanao, pumunta sila ng Mindanao, hindi ako sumama kasi galing kami Cebu, magkasama rin kami. And Mindanao is a very good place, maraming prospect, maraming magandang clients. Pagdating niya doon, the day after tumawag, yung tawag niya, yung kabado na parang malungkot, na parang, Pastor, grabe yung laban dito ng business. Yung kapital natin dyan, benta na nila dito. Imagine, yung copper na ang bili namin mga kapatid, mga 1,000 plus, benta doon, kunti lang, 20 pesos lang tinubo, benta na nila doon. Sabi ko, hala, yung ibang items binibenta namin, ang buying namin, selling nila. At ang dala namin mga kapatid, storage lang na luma, ang dala nila wing van, 20-footer na ang laman milyones. Sabi Pastor Joel, Pastor, parang medyo hirap talaga. Siyempre ako bilang di ba, negosyante, may-ari, troubled ka. Paano ba yan? Kasi may mga clients kami doon, hindi na kami makabenta ng copper, rubber, and everything. Inabot nung gabi, habang natutulog ako, bigla ako nagising sa panaginip. Alam niyo yung line, mga kapatid, na natili sa akin nung nagising ako at the middle of the night? Whose report will you believe? And I was like, whose voice am I going to listen? The voice of the good report or the voice of the promise of God? Nang sabi ng Bible, whatsoever you do will prosper. Pagkagising ko sa umaga, sinat ko kagad si Brother Joe, sabi ko, Noy,
Brother Joey, sabi ko ganito, whose report will you believe? We already claimed that land. Atin yung lugar na yan. May clients tayo dyan na reply niya sa akin, tama yan, Pastor. Ito rin sinabi ng Panginoon sa akin. Sabi niya, naalala mo yung sinabi ni Elijah, Lord, mag-isa na lang ako. Sabi ng Diyos, no, Elijah, your voice is not right. I have reserved 70,000 people who have not worshipped Baal yet. Minsan, mga kapatid, we see the bad, we see the worst, we see the negative, at ang feeling natin, yun na yung boses na yun. That is not it. We have the voice of God, and we got to learn to listen to the right voice. I choose to listen to the voice of the Lord. I choose to listen to the voice of the Lord. I choose to listen to the voice of the Lord. I choose to listen.